Ako si Mario Manzano, 52 anyos, kag manughabel kang Bagtasen Loom Weavers Association, nga nahamtang didya sa Bagtasen, Bugasong Antique. Nag-umpisa ako kahabol nung edad ko 14 anyos, kag kung atin isipan da mga 20 years rin ako nga manughabel. Nga weaving gid man, usually kadya mga bahay gid man, no? Kaya pang babae gid man gawa dyan nga obra, no? Ay kay ma-OT dyan, no? Sang kabataan ko nga kaedadis ko, wala it mga laki nga nagahabol. Gamay pa ako, nga grade 4 pa lang ako, ginatunuan rin ako ni nakakananay sa paghabol, hasta na ako naghanas. Ang una gid nga nagtugulo kanakin amo ang akin nga nanay. Di ko nanda nga daw hindi ibagay, hindi ka bagay nga maghabol kay tingid nga ang weaving do nakatagla sa mga puro lang babayi. Namian gid ako man ang habol kalaki kay daw mapino gid ta na andaman paghabol. Ngayon nag-start kita nga may mga laki. Pero nakita nanda nga productive man kita, pwede man kita ka kumbaga maka-level sa mga weavers. Kag sarapay, hindi natin isipon, sir, kung anong patalaan mga gender kang ating mga weavers. Sa tingin nga, importante, may income ikaw daily. Ang weaving, I think, started pre-Spanish pa, no? In fact, no, going back abi sa may account kang Mayi, no? Nga Mayi nga story bala. They went inside the river and they saw women wearing mga clothes made of ang mga lanot na natin diyan, no? And then that was 13th century ra, no? I think it was Martinez de Zuniga nga nagsulat kara, which was published in 1803, estimated nga date nga 1760. Bigyan na account nga sa Antique, he was referring to Antique, nga ang atin nga weaving rigya is much better than that of Manila. Nang mag-umpisa ako kang habol, ang amon ginagamit ang gin-process ng mga kamalaman ng mga wild cotton. Ang wild cotton, locally ginatawag natin nga kilyo. Trabahuso gid man ang pag-ubra kang kilyo thread kay tungod nga ang kilyo gintanom sa mga kabukidan, so i-kolekta kang ating mga kalalakihan. Ngayon may proseso kung paano ra i-ubrahin. So amuro na ang ubra na mga babayi, bulian ang anang liso, ipakpaken, dulihen, kag ihimuon rin nga hilo. Ang tindag amuro ang ginakuan ng damda sa English nga warp, kag ang gabalabag murang pugawa, wef. Diya sa probinsya kang Antique, duro kita ng mga materyales magamit sa paghabol. Diya sa amon barangay Bagtasen, ang atin ginagamit, amo ang kilyo kag polyester. Kag sa Tibiao, sanda nagagamit kang polyester kag lanot. Ang patadyong kauna is a basic nga gamit kang babae kauna, no? Kang 70s, kag as I grew up in the late 60s, makita ko para mga bahay may mga patadyong. Marigo sa suba, ganira, may ilis, nakapatadyong, no? Kadya, laka, karoon lang makakita ka pa patadyong, eh. Tigana natin na kauna ang mga malam, o kung mga bahay kauna, nga patadyong, nga para sa mga formal nanda nga suruksukon. Nga kapiran na gidra ginaliwan-liwan nanda kang plansa, no? Ang ating traditional pattern kang ating patadyong diya sa Antique amo ang ginatawag nga buka-buka, paki, kag bilog-bilog. Ang buka-buka nga pattern amo ang ginatawag nga kung i-cut mo tana sa center, ang darwa ka-cut pareho ang ana nga color. Ang pangarwa amo ang paki. So ang paki, kung makita natin halin sa kilid asa sa punta, iba-iba ang color. Kag iba-iba ang count kang thread. Ang bilog-bilog nga design amura ang kuon nga amura ang nagahuray kang darwa ka color. Ang bilog is only one color.
Ang design naman, sir, ginaturok naman sa mga design ng mga kamalaman. Kag na ginatrace man namin nga ang diyang mga design bala mabakal. Ang patadyong saragid kasimbolo man kang Antequeño nga ang daing industry kag creativity. Kaya ang patadyong may mga design eh. May kita ako nga mga daan nga pictures nga ang patadyong hindi lang sang ka-design. Iba-iba ang design kang patadyong, no? Yung mga 1950s pa lang ang mga picture. Ang designs nga amo nga ginaobra dito sa Bagtasin Loom Weavers, amo ang Luz Biminda design, Kinantong, Sampagita, kag Abanico. Amon nga gin-patent sa IPO, Intellectual Property Office, ang amon nga flower nga logo. Madumduman ko kung una dyan, tribing pa dyan, mga patadyong dyan, ang mga moskitero dyan. Pero in the early 70s, dyan rin naguruwa ang mga nylon products. Nylon rin nga mga mostiro, mga synthetic rin nga mga cloths. So, Rocker nag-flood rin sa market. Kay tungod nga trabahuso ang atin nga paghimo ang hilo nga kilyo, nag-abot man ang polyester nga ready to use halin sa China kag Korea. So nag-shift ang atin mga kamalaman. Amo man to nga time nga nag-introduce kang bag-o nga seeds sa agriculture sa mga paray. Nag-introduce kang double cropping nga seeds. So, naapektaran man kada ang weaving natin actually. Base sa atin nga mga istorya ng ating mga kamalaman, nag-decline ang patadyong production ng mga late 1960s. Tingnan nga duro rin ang mga tela nga nagsilid sa Pilipinas nga same kang atin nga patadyong. Mas cheaper tana, kag daw dali lang ibaklin sa merkado. Unlike before nga kada balay may mga looms kita, may mga weavers kita. Tingnan gani nga daraman siguro kapag bago kang panahon, nag-iba naman ang lifestyle kang mga tao diyan. So, kag tingnan gani nga sa kaduro kang mga tela rin nga mga mabakal sa merkado, mahina rin mag-weave ang tao. Ay tingnan nga, hindi rin sa nakalagas kang presyo. Nag-abot gin man ang tiyempo nga nadura ang paghabol diya sa may barangay Bagtasin. Pero nakita naman si Senator Loren Legarda nga suksok na ang amon nga produkto. Amo to nga daw tugro kay inspirasyon nga magbalik kami sa amon nga paghabol. Bahil duro kag daw kabudlay nga pag-revive naman kay tingin nga nag-umpisa kami sa wara. So, kinanglan naman ang equipment, kinanglan naman ang materials, kinanglan naman ang pondo para nga pambayad, labor sa ating mga weavers. Ora agad kita, di mako mabulan. Kag blessing gid man nga tana ang nagbulig suporta sa amon mga materials, equipment, skills trainings, kag nabuhi ang ating weaving industry. Ang Bagtasin Loom Weavers Association nagbalik rin sa paggamit kang cotton. Kaya nagpasalamat kami tingad nga nagpatindag kang Cotton Processing Center didya sa probinsya kang Antique sa Patnungon na kung sa diin dali lang kita maka-source out kang materyales. Medyo budlay gid man nga encourage, but then ginaturok natin ang mga kabataan ng mga laki nga kung may bloodline mula sa kang weaving. Kay tingad nga ang ginaturok natin nga kung ang lula niya naga-weave before, may malusot gila sa ila pamilya nga maka-weave man, no? Sa pamilya namon, ang nagahabol kang patadyong amo si Lola, si Mama, si Manang kag ako. Nainganyo ako maghabol ay hilig ako sa arts kag sa mag-create ka mo sa hilig ako sa drawing. Kay una namian gid ako ka mga color kag mag-combine ka mga yelo nga sa sari color. Amo to na nagpatudlo gid ako nga porsige ko patudlo kay mama. Ang importansya sa paghabol ang patadyong ya. Kinahanglan mong ang grabe mong pasensya. Tapos focus ka sa obra mo ay kung di ka mag-focus ang obra mo gaguba sir. Kailangan mag-obra ka patadyong do may pagpalangga man sir. It is important ang patadyong natin kay
amorang sara natin nga dapat ipabugal gid nga kita rigya kauna sara sa mga sentro o kun sentro kang patadyong rigya sa may sa may bilog gid nga Pilipinas man. Biskan lisod, ginagwanta lang namon kay amo ang amon nga panublion kay nanay. Habang nga ako may peres o kamakaan maghahabol, rigyan pagid ako nga naghahabol. Ang diya nga skills ginpasa kang atin mga kamalaman. So hindi ako gusto nga madura lamang basta-basta. That's why nga nag-train kita ka mga kabataan ay gusto natin nga isaylo pagid sa atin mga sunod nga henerasyon. Muntik gid siya gid nadura gid mo tanati amo nga ambal ko dapat naton siya ibuhian kay ang diya nga tradisyonal dapat hindi kita na madura kay tungod nga amo kita na diya ang aton nga manggad nga ginbilin kang aton mga ginikanan. Kung ginpasa man kang mga kamalaman ka natin, kung nabudlayan man sa kauna mag-ubra, mag-umpisa, kita nga mga orihing tubo, dapat panikasugan man natin nga padayunon ang anda nga ginumpisahan. Kag dapat di dyan ang atin nga ginakuon nga kauti sa ating kaugalingan. Kay tingin sa pila ka adlaw amo dya ang mga tugro ka natin kang manami nga puwas namlag.